Sa layo naman pong paigtingin ng Filipino film industry, hindi lang para sa Filipino audiences, kundi pati sa international scene, ilang mga panukala hinggil sa paglikha ng framework, incentive program, promotion para sa sektor ang tinalakay sa Kamara. Ang detalye ay hatid po sa atin ni Faith Santiago live mula sa Batasang Pambansa. Faith? Yes, Greg, tama ka dyan. Sentro sa pag-uusap kanina sa Committee on Creative Industries ang mga panukala hinggil sa pag-develop at pagsulong ng film at audiovisual industry sa bansa alinsunod sa Republic Act No. 11904 o the Philippine Creative Industries Development Act. The world does not merely watch a film, it sees the Philippines. And when the world sees us, the world becomes curious about us, our culture, our traditions, and our people. Film and television possesses a remarkable power. They do not simply entertain. They inspire movement, they influence travel decisions, they shape perceptions, they transfer locations into destinations. Iyan ang binigyan diin ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde kaugnay sa House Bill 384 na nagtatatag ng framework para sa film at television tourism at interagency committee sa bansa. Kasama din sa tinalakay ay ang House Bills 4454 at 4728 na layong gumawa ng Philippine Film Commission na magtutukoy sa kapangyarihan at gampanin ng sektor tungo sa development at growth ng industriya. At ang Bill 1697 kung saan magtatatag ng Media Production Incentive Program para makahalina pa ng foreign at domestic investments. Gayon din pagdeklara ng Special Film Economic Zone at pagposisyon sa Pilipinas bilang filmmaking hub sa Asia. Nagpapasalamat naman ng iba't ibang creative organizations sa mga isinulong na panukala at nagbigay ng mga rekomendasyon. Ilan sa mga napag-usapan ay ang komposisyon ng mga miyembro ng bubuuing Film Commission, modernization, mga programa ng Film Academy of the Philippines upang masiguro na naaayon ng Pilipinas sa global standards, tax incentives, tourism strategies at economic impact. Samantala, ibinahagi naman ng MOEL Fund ang halaga ng paglikha ng Philippine Film Commission na anilay matagal nang hinihintay mabuo. Maaari anilang tingnan ang hakbang ng South Korean film industry kung saan naging malaking tulong ang pagbibigay ng tax incentives ng gobyerno sa top 50 corporations. Binigyang pansin din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gagawing Film Commission ng one-stop shop access sa mga kakailanganin para sa mga nais mag-shoot ng palabas o pelikula sa bansa. Sir, totoo to, experience ko to as a director, as a line producer, for 35 years. Sir, ang hirap kasi we're on our own. Ang hirap in the sense na ang ganda sana kung merong one-stop shop. Na yun na yung magko-coordinate sa lahat. Isipin mo sir, shooting kami ngayon sa Coron, magko-coordinate kami sa local government, sa barangay, from barangay tanods to the policemen na magbabantay to lahat, sariling sikap yun sir. Walang government agency na susuporta sa amin. From the ambulance to the safety to the health protocol, etc. Sariling sikap yan. Walang government support, zero. Greg, tinitiyak naman ni Committee Chairperson Javi Benitez na pakikinggang mabuti at ikokonsidera ang saloobin ng mga nasa sektor para sa lalong pagpapaganda nito. At yan lang muna mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.